Maraming katanungan sa aking isipan kung bakit karamihan sa kamag-anak natin ay hindi tayo kayang mahalin at mas kaya pa tayong mahalin ng ibang tao. Ating pong tunghayan ang kwento ng ating sender na dating pulubing antingero ng Bulacan na isang retiradong guro. Isang mapagpalang araw, Karine, at sa inyo pong mga tagapakinig. Nais ko lamang pong magbahagi ng aking kwento sa inyong channel na ang Manlalakbay. Matagal na po akong nakikinig sa inyong channel, kaya naman naisipan kong ako naman ang magbahagi sa inyo ng aking mga karanasan. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Mario. Hindi ko tunay na pangalan at kasalukuyang nakatira ngayon sa Bulacan. Maaga akong naulila sa aking ama't ina. Nagkasakit ang tatay ko at namatay dahil nagkasakit siya sa di malamang dahilan. Maging ang mga doktor ay hindi alam kung ano nga ba ang sakit ng tatay ko. Suspetsya ng iba ay nakulam daw ito. Wala naman kaming ideya kung sino ang may gawa nun dahil mabait ang tatay ko. Sa pagkawala ni tatay ay hindi kinaya ni nanay. Labis itong nalungkot hanggang sa mawala sa katinuan at makalipas lamang ang 5 buwan ay sumunod na rin ito kay tatay at naiwan akong mag-isa. Naiwan ako sa pangangalaga ng aking tiyahin na noong nabubuhay pa ang aking mga magulang ay napakabait sa amin. Ngunit nung ako ay kanya nang kupkupin ay bigla na lamang nagbago ang kanyang ugali. Naging magagalitin na siya, Karine, at lagi akong sinasaktan kahit sa mga malilit ko lamang na pagkakamali. 9 na taon nga pala ako, Karine, nang maiwan ako nila nanay at tatay. Dumadating pa sa punto na ikinukulong niya ako sa kulungan ng aso at hindi binibigyan ng pagkain. Dumating na rin sa punto na nananalangin na ako na sana'y kuhanin na rin ako ng Diyos upang magsama-sama na kaming 3. Nangihina na noon ang aking katawan dahil sa uhaw at gutom. Napatayo ako nang makita ko ang aking pinsan na papalapit sa kulungan kung saan ako naroroon. May dala siyang tubig na nasa baso at pagkain. Nakita ko rin siyang palinga-linga kaya alam kong para sa akin ang pagkain na yun. Hindi nga nagtagal ay ibinaba niya sa lupa ang dala niya at binuksan na niya ang pinto ng kulungan. Kaagad niyang iniabot sa akin ang pagkain at sinabing magmadali ako at baka maabutan ako ng nanay niya. Dahil sa gutom ko ay hindi ko na nagawang magsalita pa. Kaagad kong kinain ang pagkain na ibinigay niya at sunod-sunod ang aking pagsubo. Mario, pagkatapos mo kumain, umalis ka na rito dahil kawawa ka lang kay nanay. Iwan mo na kami. Patawarin mo ako kung hindi ko magawang ipagtanggol ka kay nanay sa tuwing sinasaktan ka niya. Ayos lang, Lito. Naiintindihan ko. Dahil noong unang beses mo siyang pinigilang saktan ako, ikaw naman ang pinalo niya. E tuwing natatalo sa sugal, pinag-iinitan niya ako dahil ako raw ang malas sa buhay niya. Kaya nga parang hindi ka niya kadugo kung saktan at pahirapan ka niya. Pasensya ka na talaga, Mario. Sige na, dalian mo. Baka umuwi na yun galing sugalan. Maraming salamat talaga, Lito. Hayaan mo.
Balang araw, magkikita ulit tayo. Sige, mag-iingat ka ha. Ako nang bahalang magdilang kay nanay kung paano ka nakatakas. Kaso, baka saktan ka niya. Minsan ang sakit lang yun. Kaysa naman mamatay ka dito sa ginagawa niya sa'yo. Ay, may pera pala ako rito. Sa'yo na lang. Pangkain mo rin yan. Tinanggap ko nga ang perang ibinigay sa akin ng pinsan ko at kaagad nang tumakas. Sa 2 araw na pagkakakulong ko sa kulungan ng aso, sa wakas nakalaya na rin ako at nangako ako sa sarili kong hinding-hindi na ako babalik kila tiya. Nagpalaboy-laboy ako sa lansangan bilang isang pulubi. Walang tsinelas at marumi ang katawan at maging ang aking suot na damit at shorts. Lumalapit ako sa mga tao at isinasahod ko ang aking palad. Madalas bigo dahil walang nagbibigay. Kung minsan naman ay maraming nag-aabot sa akin ng pera o di kaya'y pagkain. Karton ang nagsisilbi kong higaan sa gabi. Naglalatag ako sa gilid ng gasolinahan pero pinapaalis naman nila ako kaya lumilipat lamang ako sa iba. Sa mga saradong tindahan ako naglalatag hanggang sa matanaw ko ang matandang nasa kabilang saradong tindahan na may 2 batang lalaki rin doon na sinisipa-sipa siya. Kaya naman patakbo akong lumapit doon, bitbit ang aking karton. Teka, sandali! Anong ginagawa niyo kay Lolo? Bakit niyo siya sinisipa? Galit na tanong ko sa kanila. Sa kanila ako tinignan ng masama. Bakit? Sino ka ba? Lolo mo ba itong matandang to? Baka hindi taga rito ang batang yan. Dayo ka lang dito sa lugar namin, no? Oo, dahil lang ako rito. Taga-Tarlac talaga ako pero bakit niyo naman sinisipa si Lolo? Kawawa naman, oh. Matanda na siya at mukhang mahina. Kasi, yung matandang yan, kinuha yung karton namin at pwesto namin dito. Nangaagaw siya. Heto, sa inyo na lang tong karton ko. Tsaka, maluwang naman dito. Pwede tayo magtabi-tabi. Alam niyo bang masamang manakit ang tao? Lalo na kung mas matanda sa inyo. Hinatak naman nila sa akin ang ibinibigay kong karton at agad itong inilatag saka sila nahiga. Dahil wala na akong karton ay tiniis ko ang malamig na simento. Nakabaluktot ang aking katawan dahil malamig na nga ang simento. Malamig pa ang simoy ng hangin. Ngunit sa kalagitnaan ng tulog ko'y may gumising sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata dahil inaantok pa talaga ako ng mga oras na yon, Karine. Nang tuluyan ko ngang maimulat ang aking mga mata, ay tumambad sa akin ang matandang tinulungan ko. Nakangiti siya sa akin habang nakataas ang kanyang kanang kamay kung saan may bitbit siyang pagkain. Halika! Alam kong hindi ka pa kumakain. Bumili ako ng lugaw para makakain ka. Nakangiting sabi niya sa akin at inabot sa akin yon na kaagad ko ring tinanggap. Maraming salamat, Lolo. Pagkatapos mong kumain, sumama ka sa akin, eh. Saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko habang binubuksan ko ang lugaw na nakalagay sa supot na bigay niya sa akin. Sa bahay ko. Bahay po? May bahay po kayo? Pero bakit dito ka po natutulog? Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat kapag nasa bahay na kita. Wala ka na bang
pamilyang inuuwian? Oh, wala na po eh. Ulila na po akong lubos. Tumakas lang po ako sa tiyahin ko dahil pinagmamalupitan niya ako at ginugutom. Kawawa ka naman pala. Kaya aga mong namulat sa kahirapan ng mundo. Mula ngayon, ako na ang bago mong pamilya. Bakit po? Wala ka po bang anak, Lolo? Nakita ko ang pangingilid ng mga luha ng matanda at kaagad din itong pumatak sa kanyang muka. Pero maagap din niya itong pinunasan. May dalawa akong anak na babae. Pero nung mag-asawa na sila, iniwan na nila ako. Nung unay, madalas nila akong bisitahin pero habang tumatagal, dumadalang na ang pagbisita nila sa akin. Hanggang sa dumating na sa puntong, hindi na talaga nila ako pinuntahan. Maging ang mga apo ko'y hindi ko na nakita. Emosyonal na pagkukwento sa akin ng matanda. At sinenyasan ako na ubusin ko na ang lugaw na kinakain ko. Nang matapos na akong kumain, ay inaya niya akong magtungo sa bahay niya. May kalakihan nga ang bahay niya at malungkot daw siya dahil nag-iisa lamang siyang nakatira roon. Nang biglang may naalala akong itanong. Tinanong ko nga siya kung bakit siya natulog sa labas, gayong may bahay naman siya. At nabigla ako sa itinugon niya sa akin, Karine. Naghahanap kasi talaga ako ng may mabuting puso, yung ulila na rin na magiging kasama ko. At ikaw nga ang hinahanap ko. Ipinagtanggol mo ko kanina at handa kang tiisin ng ginaw kaysa kuhanin nila sa akin ang karton nilang sinadya ko talagang kuhanin. Nalinawan nga ako sa tinugod niya sa akin at magmula nga noon ay kinupkup na ako ni Lolo Narsing. Itinuring niya akong apo at itinuring ko naman siyang parang tunay kong lolo. Pakiramdam ko ay nakompleto ulit ako. May isang tao kasing tumanggap at nagmahal sa akin na walang hinihinging kapalit. Masasabi kong maswerte pa rin ako. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan ko, ay nakayanan ko at ngayon may maituturing na ulit akong bagong pamilya. Sa edad na 9 na taon ay grade 2 pa lamang ako. Pinag-aral ako ni Lolo Narsing at lahat ng pangangailangan ko'y ibinibigay niya. Para ko talaga siyang tunay na kadugong lolo. Pero hindi ako nakatakas sa mga kaklasikong mapang-api dahil araw-araw nila akong tinutukso na ampun lamang ako. Sinabi ko yun kay Lolo Narsing, ngunit ang sabi niya sa akin, huwag ko na lamang pansinin ng mga yon at magsasawa rin naman daw ang mga yon sa pang-aasar sa akin. Pero ang ipinagtataka ko lang ay kahit sobrang tanda na ni Lolo Narsing ay napakalakas pa rin nito. Nagagawa pa rin niya ang mga bagay na tanging ang nakakagawa lamang ay ang mga bata pa o yung hindi pa gaanong matatanda. Pauwi na ako galing eskwelahan nang matanaw ko si Lolo mula sa tarangkahan. Nakangiti siya sa akin habang kinakawayan ako. Napapadalas na ang pagsundo sa akin ni Lolo mula nang magsumbong ako sa kanya na lagi akong inaapi ng mga kaklase ko. Patakbo akong lumapit sa kanya at nang makalapit na ako ay mabilis akong yumakap sa kanya habang napakaganda ng ngiti sa aking mga labi. Naranasan ko na namang maging importante, hindi yung namamalimos ng pagmamahal.
Kinuha niya ang aking bag at hinawakan ako sa braso upang makatawid kami. Doon kasi ang daan naming pauwi ng bahay. Habang nasa kasagsagan kami ng paglalakad, ay bigla na lamang may nabangga si Lolo na matandang babae na napakahaba ng buhok at mapuputi na ang mga ito. Ay, pasensya na, Ale. Paghingi ng tawad ni Lolo sa matandang babae. Ngunit masama pa rin ang tingin ng matandang babae kay Lolo. Yung tingin niya na para bang gusto niyang sugurin ang aking lolo. Nanlilisik din ang mga mata niya nang bigla kong mapansin na umiilaw ang kwintas ni Lolo Narsing. Kaagad niya itong tinakpan at hinatak na ako. Mag-apura kang umuwi at pag-uwi mo'y isarado mo lahat ng bintana at ang pinto natin. At kahit anong mangyari, wag na wag mong bubuksan hanggat hindi ako dumarating. Maliwanag ba, Mario? Mahabang bilin sa akin ni Lolo na ipinagtaka ko ng labis, Karine. Pero bakit ako lang po uwi? Saan ka pupunta, Lolo? May nakalimutan pala akong puntahan. Basta, umuwi ka na. Mag-iingat ka. Yung bilin ko, huwag mong kakalimutan na. Tumango-tango na lamang ako kahit hindi ko gaanong maunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. Kung bakit kailangan ko pang magsara ng mga bintana at pinto. Diretso lang ang lakad! Huwag ka nang lilingon! Mahigpit niyang bilin bago ako tuluyang palakarin ni Lolo. Pag-uwi ko sa bahay ay kaagad kong ginawa ang pinapagawa ni Lolo. Hindi ako lumabas ng bahay at hinintay ko siyang makauwi. Ngunit ilang oras na ang nakakalipas. Wala pa ring Lolo Narsing ang umuuwi. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yun at gusto ko na siyang sundan. Pero naalala ko ang bilin niya, kaya naman hinintay ko pa rin siya sa loob ng bahay. Maya-maya nga lang ay may kumatok na sa pinto, kaya naman tuwang-tuwa na ako dahil alam kong si Lolo Narsing na yun. Ngunit pagbukas ko ay isang matandang lalaki ang bumungad sa akin at hindi yun ang lolo ko. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin at bigla na lamang niya akong sinakal. Nasaan ang lolo mo? Magbabayad sa akin ang matandang yon. Galit na sambit niya habang nakahawak siya ng mahigpit sa aking liig. Hirap na hirap akong huminga dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Gamit ang dalawang kamay ko'y pinaghahampas ko ang dibdib niya, ngunit para lang akong humahampas ng pader. Napakatigas ng katawan niya, Karine, at nang mapansin kong baligtad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Nang bigla kong maalala ang kinukwento dati ni Lolo Narsing sa akin na may nakaengkwentro raw silang aswang noon at kapag tiningnan mo raw sa mga mata ang aswang ay baligtad ang iyong refleksyon. Kaya ngayon ko lamang napagtanto na aswang ang kaharap ko habang sinasakal ako. Nang bigla na lamang may pumalo sa ulo ng aswang kung kaya't nabitawan ako nito at humandusay ito sa sahig. Lolo! Takot na takot kong sambit habang hinahaplos ko ang aking liig. Ano ka ba naman kasing bata ka? Ang sabi ko sa'yo huwag kang lalabas, di ba? Ang buong akala ko po kasi kayo na ang dumating. Patawad po, Lolo. Bumalik ka na sa loob
Ako nang bahala rito! Dalian mo! Nataranta akong bumalik sa loob, pero sa maliit na awang ng pinto ay kitang-kita ko kung paano paslangin ng tuluyan ni Lolo Narsing ang aswang. Hinubad niya ang kanyang kwintas na kanina pa umiilaw at isinaksak yun sa dibdib ng aswang. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong unti-unting nauubos ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan na nga itong naglaho. Noon ko lamang napagtanto na may kapangyarihan ang lolo ko na nagmumula sa kanyang kwintas, Karine. Nang matiyak niyang wala na ang aswang, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. "Nakita mo ang pangyayari?" Tanong niya sa akin na kaagad kong tinangwaan bilang pagtugon. "Ay, magluluto lang ako ng hapunan natin at ikukwento ko sa iyo ang lahat." Nang makaluto at makakain nga kami, ay inaya na ako ni Lolo na magtungo sa aming silid. Magkatabi kami sa gilid ng papag at hinawakan niya ang kanang balikat ko. Pagkatapos nga ay hinubad niya ang kanyang kwintas na ngayon ay hindi na umiilaw. "Lolo, bakit hindi na siya umiilaw? Bakit kanina umiilaw siya?" Nagtatakang tanong ko at ngumiti naman sa akin si Lolo. "Umiilaw lang ito kapag may aswang sa paligid." Tugon niya, kaya napatango-tango ako. Saan po galing ang bagay na yan? Tsaka, ano po yan, Lolo?" "Ito'y galing sa lolo ko. Ipinamana niya sa akin ito noong ako'y binata pa. Upang mas maging makapangyarihan ito'y ginagawa nito ng ritual at dasal. Sa mabuting pamamaraan lamang ito ginagamit at hindi sa kasamaan upang hindi ito mawalan ng bisa. Nagmula ang anting-anting na ito sa ngipin ng kalabaw. At balang araw ay ipapamana ko rin ito sa iyo dahil wala akong naiisip na ibang magmamana nito kundi ikaw lamang. At kapag ito'y napasa kamay mo na, ingatan mo ito, Mario. Ituturo ko sa iyo ang mga ritual at dasal." "Sige po, Lolo. Gusto ko po yan. Pero may mga katanungan lang po ako. Bakit kilala po kayo ng aswang na sumakal sa akin kanina? At sino po ang babaeng nakabangga nyo kanina? Isa rin po bang aswang yon?" "Oo, Apo. Isang aswang din ang matandang babaeng yon. Sa maniwala ka o sa hindi. Marami na akong nakalabang mga aswang at marami na rin akong napatay. At ngayon ngay, hinahanap nila ako upang paghigantihan. Pero hindi ako natatakot sa kanila. Protektado ako ng aking anting-anting." Doon ko rin nalaman na taga-Samar pala talaga si Lolo Narsing at napadpad lamang sila dito sa Bulacan dahil na rin pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya laban sa mga aswang na nakakalaban niya. Hanggang sa nag-high school ako ay si Lolo pa rin ang nagpapaaral sa akin. Matandang-matanda na siya noong mga panahong yun. Sa pagkakatanda ko'y 76 na taon na siya, pero malakas pa rin talaga siya. Nagkukumpuni pa si Lolo ng kung ano-anong mga bagay bilang libangan. At kapag wala naman na akong pasok, ay tinutulungan ko siya. At dahil nagbibinata na ako ng mga panahong yun, ay natuto na akong magmahal. May kapitbahay kami na bagong lipat lamang at sa unang pagkikita nga namin ay naramdaman ko kaagad
na may pagtingin ako sa magandang dalaga na bagong lipat. Alam kong mas matanda siya sa akin dahil ganap na siyang dalaga at ako naman ay nasa edad 16 anyos. Masaya ako sa tuwing nakakausap ko siya. Mabait kasi siya, Karine, at laging nakangiti. Ngunit ang kanyang ina ay masungit. Kapag nakikita niya kaming magkasama ay pinapagalitan niya si Sarah at pinapauwi ng bahay. Kung gaano kabait si Sarah ay kabaligtaran naman yon ng kanyang ina. Laging matalim ito kung tumingin sa mga tao. Hindi pa sila nakikilala ni Lolo dahil abala ito sa kanyang mga gawain. Diretso pahinga na siya at tanging ako lamang ang nagkukwento sa kanya tungkol kila Sarah. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin ako nakakaramdam ng antok. Pero si Lolo Narsing ay maagang natulog. Nang bigla na lamang akong makarinig ng pag-iyak ng alaga naming manok na para bang may humuhuli sa mga ito. Kaya naman, lumabas ako at baka may nagnanakaw. Ngunit laking gulat ko nang makita kong babae ang kumakain ng buhay sa manok namin. Kaagad akong kumuha ng bato at binato ko siya, ngunit bigla na lamang siyang naging malaking ibon na para bang kasing laki ng agila. Nanlaki talaga ang mata ko ng mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng kumakain sa manok ay nagbago ng anyo. Dahil madilim sa kulungan, ay hindi ko talaga yon namukhaan. Pero kitang-kita ko kung paano siya naging ibon. Kaagad akong bumalik sa loob at ginising ko si Lolo. Nang magising ko siya, ay kaagad kong ikiniwento na may pumatay sa manok namin at kinakain ito. Anong itsura ng babae, Apo? Payat lang po siya, Lo. Matangkad. Pero hindi ko talaga siya namukhaan eh. Pero nang binato ko siya, bigla na lamang siyang naging ibong malaki. Napasok na rin tayo ng mga ek-ek, Apo. Ek-ek? Ano po yun, Lolo? Kunot noo kong tanong kay Lolo. Uri ng aswang yun, Apo. Lumilipad na mukhang uwak o itim na ibon. Nakakagaya ng boses ng tao. Mahilig kumain ng hayop at tao. Ginagaya ng ek-ek ang boses ng tao upang mambiktima. Hala, Lolo, nakakatakot naman po pala. Buti hindi niya ako binalikan nung binato ko siya. Umalis na lamang po siya, Lolo. Baka balikan ka niya, Apo. Magdoble ingat ka. At kapag alam mong bumalik siya, ay wag na wag kang lalabas mag-isa. Gisingin mo ako. Maaaring nasa paligid lamang ang ek-ek na yon. Kinaumagahan nga, ay binenta na lang ni Lolo ang ibang manok namin. Nagtira lamang siya ng isa upang maging pain namin sa aswang. Pero mukhang alam yata ng aswang na yon na inaabangan namin siya kung kaya't hindi na siya bumalik pa. Hanggang sa umugong sa barangay namin ang balitang marami na raw nawawalang mga alagang hayop at alam na namin ni Lolo ang salarin ng pagkawala ng mga alaga nilang hayop. Pero naging tahimik lamang kami dahil alam namin na hindi lahat ng tao ay naniniwala sa aswang at baka pagtawanan lang nila kami. Papasok na ako sa eskwelahan nang harangang bigla ni Sarah ang daraanan ko. Papasok ka na? Malambing na tanong niya sa akin at hinawakan pa ang braso ko. Lihim naman akong napangiti dahil
Gustong gusto ko siya. Mag-iingat ka ha. Salamat, Sarah. Sige, papasok na ako. Pwede ba akong sumama sa eskwelahan? Naku, hindi pwede. Napasimangot naman siya at binitawan ng braso ko. Apo, sandali. Itong baon mo sa eskwelahan. Nakalimutan mo na namang bata ka. Sigaw ni Lolo habang naglalakad ito papalapit sa kinaroroonan namin ni Sarah. Ayos lang naman po, Lo. May baon pa naman ako. Saad ko pagkalapit niya sa amin ni Sarah. Ngunit kitang-kita ko na umilaw ang kanyang anting-anting. Kung kaya't sabay pa kaming napalingon kay Sarah. Tinitigan niya si Sarah at alam kong makahulugan yun. Iha, tagasan ka? Tanong ni Lolo, pero ako kaagad ang sumagot. Lo, siya yung kinakwento ko sa yung kaibigan kong bagong lipat. Malapit siya kila Manong Ador. Tugon ko nga. At hinatak ako ni Lolo palayo kay Sarah. At sinabi nga niya sa akin na isang aswang si Sarah. May kutob na rin kami na baka siya ang umatake sa alaga naming manok ni Lolo. Sinabihan rin ako ni Lolo na iwasan ko si Sarah. Pero bakit ganun na lamang ang lungkot na nararamdaman ko? Hindi ko sukat akalain na ang babaeng unang nagustuhan ko ay isa palang aswang. Tinanong ko si Lolo kung pati ang mag-ina ba ay papaslangin din niya. Ngunit ang sabi niya, palalayuin niya lamang dito dahil salot sila sa mga alagang hayop ng mga tao rito. Habang nasa eskwelahan nga, ay si Sarah ang laman ng isip ko at pag-uwi ko'y nabalitaan ko na lamang na umalis na sila Sarah. Totoo nga ang sinabi ni Lolo na palalayuin niya ang mag-ina. Ilang taon pa nga ang nakalipas at nagpasya na si Lolo na ipamana sa akin ng kanyang anting-anting at huwag ko raw itong ipagsasabi kahit kanino at gamitin ko lamang ito sa kabutihan. Siya na ang nagsuot sa akin ng anting-anting niya at pakiramdam ko'y tila ba may kuryenteng pumasok sa aking katawan at nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Sinabi rin sa akin ni Lolo na kapag suot ko ito ay hindi ako tatablan ng bala ng baril at kahit na ano pa mang patalim. Sa madaling salita ay hindi ako masusugatan. Pero makalipas lamang ang isang buwan mula nang ipamana sa akin ni Lolo ang anting-anting ay unti-unti na rin siyang nanghina. At ako na nga ang nag-alaga sa kanya. Hindi na ako nakatungtong pa ng koleyo dahil pinili ko na lamang magtrabaho upang may panggasos kami ni Lolo Narsing. Apo, mag-aral ka para matupad mo ang pangarap mo. Huwag mo ako masyadong intindihin. Matanda na rin naman ako at alam kong hindi na ako magtatagal pa. Kung sakaling bumalik ang mga anak ko, ikaw nang bahala sa kanila, ha? At pasabi na mahal ko sila kahit nakalimutan na nila ako. Lolo, huwag ka nang po magsalita ng ganyan. Alam ko po na matagal pa tayong magkakasama, di po ba? Hindi ko pa po kaya mag-isa, Lolo. Kailangan pa po kita. Kayanin mo, Apo. At ito pa ang bilin ko. Tulungan mo ang lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong mo. Ha? Sa pamamagitan ng anting-anting na yan, makakaya mo silang protektahan. Ganun din ang sarili mo. Manatili kang mapagkumbaba at matulungin sa kapwa.
Bilin sa akin ni Lolo nang bigla na lamang nitong hinahabol ang kanyang hininga. Kinabahan ako ng sobra-sobra at paulit-ulit kong binabanggit ang kanyang pangalan. Pero ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata. Sa mga bisig ko nalagutan ng hininga ang aking Lolo Narsing. Nang mabalitaan yon ng mga anak ni Lolo, ay saka lamang sila nag-uwian. Pero huli na ang lahat dahil nakahiga na si Lolo sa kabaong at hindi na nila ito makakasama pa. Puro pag-iyak at paghingi ng tawad ang naririnig ko mula sa kanila. Bakit kasi noong nabubuhay pa si Lolo ay pinabayaan na nila at ngayong wala na, saka sila hihingi ng tawad at sasabihin bakit sila iniwan nito? Tahimik lamang ako sa gilid habang sinasarili ang lungkot at pagdadalamhati ko sa pagpanaw ni Lolo. Maya-maya lamang ay lumapit sa akin ang panganay na anak ni Lolo at nagpasalamat ito sa akin sa pag-aalaga ko raw kay Lolo. Bagay na hindi raw nila nagawa sa kanilang ama. Lumapit rin ang bunsong anak ni Lolo at yumakap sa akin at sinabing sumama na ako sa kanila pagkalibing ni Lolo. Pero hindi ako pumayag dahil ayaw kong umalis sa bahay namin ni Lolo na punong-puno ng masasayang alaala. Kaya pagkalibing ni Lolo ay naiwan ako sa bahay namin. Wala akong ginawa kundi ang umiyak at magkulong sa kwarto. Matagal din bago ko natanggap na wala na si Lolo Narsing. Pinilit kong bumangon upang buhaying mag-isa ang sarili ko. Nagtrabaho ako at nag-ipon at ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko at kalaunay naging guro ako rito sa Bulacan. Nakakapagpagaling rin ako ng may sakit sa pamamagitan lamang ng paghaplos sa kanilang noo at taimtim na panalangin. Marami akong natulungan, lalo na ang mga estudyante ko at kapwa ko guro. Kaya naman ako ang naging takbuhan nila kapag mayroong may sakit sa mga estudyante o kahit sinong may sakit. Siya nga pala, Karine. Nakakagamot din ako ng kinukulam, maging ang binabarang. Pero hindi sa akin nasabi ni Lolo Narsing nung siya'y nabubuhay pa kung nakakapanggamot rin ba siya. Dahil ang alam ko lang ay isa siya sa mga kumakalaban sa iba't ibang uri ng aswang. Wala na si Lolo pero baon-baon ko pa rin sa aking puso at isip ang mga bilin at mga pangaral niya sa akin. At hindi nga nagtagal ay muli akong umibig at sa isa ring kapwa ko guro. Maganda siya at napakabait. Nung malaman niyang gusto ko siya, ay ipinagtapat niya rin sa akin na matagal na rin niya akong gusto. Niligawan ko siya at hindi nga nagtagal ay sinagot niya rin ako. Nagpakasal kami at nabiyayaan ng 3 anak na puro lalaki. At balak kong sa panganay kong lalaki, ipapamana ang anting-anting na ipinamana lang din sa akin ni Lolo Narsing. Madalas ko pa ring dalawin ang puntod ni Lolo at kahit alam kong hindi na niya ako nakikita at naririnig, ay kinakausap ko pa rin siya at nagpapasalamat sa kanya. Dahil kasi sa kanya'y nagkaroon ako ng panibagong tirahan, pamilya, nakapag-aral ako at higit sa lahat ay nagtaglay ako ng kakaibang lakas na nagagamit ko sa mga taong nangangailangan ng aking tulong. Ako rin ang gumagamot sa aking mga anak at asawa sa tuwing sila'y nagkakasakit.
malaking tulong talaga sa akin ang anting-anting na pamana ni Lolo Narsing. Pero isang araw ay kinausap ako ng aking asawa na si Esmeralda. Gusto niyang tigilan ko na ang panggagamot at itago ko na lamang ang anting-anting. Hindi ko siya maintindihan kung bakit gusto niyang talikuran ko ang panggagamot. Pero tanging tugon lamang niya ay gusto niya ng tahimik na pamumuhay. Pero ipinilit ko ang kagustuhan kong ipagpatuloy ang nasimulan ko dahil ito rin ang bilin sa akin ni Lolo Narsing at isa pa'y masaya ako sa panggagamot ko. Hindi naman na siya humadlang pa sa aking kagustuhan, Karine, at sinuportahan na lamang ako ng aking asawa. Minsan pa nga'y nagiging katuwang ko rin siya sa aking panggagamot. Mas lalo pa akong nakilala sa aming lugar, kaya naman dinadayo na talaga ako ng mga taong may iba't ibang karamdaman, maging ang mga nakulam at tabarang. Hanggang ngayon nga, na isa na akong retiradong guro, ako'y nagpatuloy pa rin sa panggagamot, Karine. Hanggang dito na lamang po at sana'y nakapag-iwan din ako ng aral sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Mario Esteban. Wakas.